Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang mahal na Panginoon. Tayo ba'y magkaisang dumalangin? Let us pray. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mabanal. Sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. O Diyos, narito kami nagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob mo sa amin, sa dakilang kahabagan mo. Salamat pong marami sa dakilang kaligtasan sa paggamit mo sa amin, O Diyos. Salamat po Diyos sa pananampalatayang ito. Maraming salamat sa lahat ng bagay. Mahal na Panginoon, maraming salamat. Wala kaming may ganti. Wala kaming may bayad sa iyong kagandaang loob, O Diyos. Patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkukulang sa oras na ito. At minsan ang pagpalain mo po ang iyong banal na salita namin pong mapakinggan. Alisin niyo po ng mga hadlang gawa ng kaaway, hindrance, doubts, unbelief, confusion. We command you to cast out in the mighty name of Jesus. Amen. Makawalik po tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. At higit sa lahat po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpasalamat, pagdadakil at paglulalhati, pagrangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. All glory, honor, worship, and praise belongs to our loving God. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. And we give all double honor and respect to our dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to the beloved Almeida children with the respective families, sa ating mga webcast viewers around the world, sa ating mga kaigsunan, mayong gabi, kanatong tanan, praise the Lord. Mga minamahal, tayo po'y magbukas ng ating banal na kasulatan. Kindly po, buksan ninyo yung Biblia, dito po sa aklat, from the book of John, chapter 16, verse 33. John, chapter 16, verse 33. Sabi po ng banal na kasulatan, these things I've spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, for I overcome the world. John 1, Kabanatang 16, Antalay 33. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay meron kayong kapigatian, ngunit laksan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Amen. Amen. Palapakan mo natin ang malakas ang mahal na Panginoon. So ating po nga pag-aaralan, ating mapakinggan sa gabing ito, tinatawag na spiritual victory. Amen. Bago po natin umpisahan, mga minamahal, ipinaabot po natin ang dakilang tagumpay ng ating church anniversary and crusade sa dako po ng Bantayan Island. 68 persons po ang tumanggap sa bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. At sila po pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Yung pong nabautismo na babae, malaki yung bukol sa tuhod, mga minamahal. Talaga po nga after baptism, siya po ay nakakalakad na ng maayos. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. At purihin ng dakilang Diyos, pinagpala po ang ating banal na gawain sapagkat meron na tayong sariling lupa doon. Almost 1,000 square meters. At pagkatapos nakapagpatayo na tayo ng bahay, sambahan. Napakaganda ng ating sambahan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At dumami pa yung ating mga kapatiran doon sa dako ng Bantayan Island. Last Wednesday, nandun pa ako, marami pang dumalo, marami pang dumating ng mga baguhan. At marami pang dadalong magpabautismo sa araw ng ito, mga minamalagang sa araw po ng bukas. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. So tuloy-tuloy po natin ang ating mga krusada. Pagkatapos niyan, sa dako ng Camotes, this coming August 30 and 31. At pagkatapos dyan, this coming August 7, 8, 9, 10, sa dako po ng Pilar Bohol. At loobin ng mahal na Panginoon, magkursada din tayo sa dako ng Argao pag matapos na yung ating chapel doon. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. At sa dako ng Danau. So ito yung ating mga target na kukursadahan natin. Meron na tayong mga magandang sambahan. So magdaos tayo ng kursada. At pagkatapos, balik tayo rito, magkrusada tayo dyan, San Fernando. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dito magkrusada tayo, dito na natin yung venue. Amen. So, palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
So, sa oras na ito, mga minamahal, tayo po'y mag-aral ng banal na kasulatan, spiritual victory. Ang tagumpay ay para sa atin, mga anak ng Diyos. Ever amen. Sabi ng banal na kasulatan sa ating nabasa, in this world ye shall have tribulations, but be of good cheer, for I overcome the world. Salamat din sa ating mga sangyaw group. Masisipag sila na magsangyaw. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. So lahat po tayo mga minamahal, pwedeng lumakad para magsangyaw. Ever amen. Mga minamahal, sikapin po ninyo na target ninyo na makadala kayo ng kahit isang kaluluwa. Amen. At hindi lamang isa, dagdagan pa ng mahal na Panginoon. Ever amen. Habang kayo patuloy na lumalakad, mag-share ng Ebanghelyo, maraming kaluluwa ang inyong madadala sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Ever amen. Huwag natin pabayaan na tayo lamang po ang araw ng linggo, tayo lamang sumasamba. Napakarami nating kaibigan, pwede nating imbitahan. Ever amen. Napakarami yung classmates, napakarami yung kapitbahay na may karamdaman doon. Ba't hindi nyo siya puntahan, balik-balikan? Ever amen. Baka mamaya sasama sa iyo at madala mo dito sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ever amen. So tayo may patuloy mga minamahal, spiritual victory. Sabi po ng banal na kasulatan, mga in this world ye shall have tribulations. Yung tribulations, mga minamahal, ibig sabihin ng tribulations, mga minamahal, ito po yung refers to all kinds of trials that may press in upon us. This includes such things as the pressures of financial or physical need, trying circumstances, sorrow, sickness, persecution, mistreatment, or loneliness. Ever amen. So in the middle of these troubles, the grace of God enable us to seek His face more diligently and produce in us a persevering spirit and character that overcome the trials of life. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Yung mga tribulations sa buhay natin, ito yung minsan na naranasan natin, mistreatment, loneliness, sorrow, persecution, amen, physical needs, mga minamahal, yung tinatawag na material needs. Minsan ito yung mga tinatawag na tribulation sa buhay natin, dumarating ang mga bagay na ito. Lahat ng tao ay dumadaan sa tribulation, sabalit napakapalad natin sapagkat kung meron tayong mga tribulation, kasama natin ng Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga Kristiyano, mga minamahal, kaya naiinggit si Satanas sa atin. Kaya mga minamahal, sa ating paglilingkod, hindi basta-basta, mga minamahal, sa ating paghakbang sa pagsunod sa mahal na Panginoon. Dahil ang kaaway po, ang ating kaaway ay gumagawa ng paraan upang tayo po'y pigilan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya may mga tribulation sa buhay ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin ito, mga tribulation ito yung sinasabi ng Biblia na in this world you shall have tribulations. Amen? Mga persecution, mga wiles of the devil, all these kinds are tribulations in the life of the Christian. Amen. But the Lord our God, He promised, He assures us, mga minamahal, you have tribulation in this world, but be of good cheer, because I overcome the world. Amen. If the Lord our God overcome the world, we can also overcome the tribulations in the world. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. Tayo po'y magtatagumpay. Tandaan po natin, tayo po mga Kristiyano, mga minamahal, meron tribulation. Kaya sabi ng ating beloved children, pag ikaw ay Kristiyano, mga minamahal, darating sa iyo yung tinatawag na tribulation sa buhay mo. Bakit mga minamahal? Itong mga tribulations na ito, magpuproduce sa atin ng pananampalataya, persevering in spirit of faith. Amen. Dito ka magsusumikap, dito ka magpupumilit, mga minamahal, na pasukin mo ang makipot na pintuan. Sabi ng Biblia, malapad ang pintuan doon sa kapahamakan, makipot ang pintuan papuntang langit. Ito na po mga minamahal, subalit kapag kasama mo ang Diyos, kagaya nag-testimony kanina, sobrang arte. Ako, witness ako niyan. Dahil sa unang mamit ko siya dito sa ospital, mga minamahal, sa Cebu Doctor, kundi ako nagkamali.
Siya merong maramdaman, subalit pagkatapos siya pag-pray, sabi ng doktor, there was a miracle inside the operating room. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So kung siya'y dumalo, mga minamahal, talagang super arty. Kung anong kulay ng payong, yun ang kulay ng damit, maiksi pa. Mga minamahal, yun ang kulay ng sapatos. Pero mga minamahal, nakita natin kung kaano imomold ng Diyos, itatransform ng Diyos ang buhay ng isang tao. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. But, in the way, mga minamahal, along the way, na tayo po'y naglilingkod sa mahal na Panginoon, merong tribulation. Ang bawat isa sa atin dumadaan sa tribulation. Hindi natin pwedeng itabi yung tribulation. Dadaanan talaga natin ito. Bilang mga Kristiyano, everybody say, praise the Lord. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, in the middle of these troubles, the grace of God enable us a persevering spirit and character that overcome the trials of life. Ever see, amen? Instead of driving us to despair, suffering produce perseverance. Perseverance produce proven character, and proven character results in mature hope that will not disappoint. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito pala ang layunin ng Diyos. Bakit merong tribulation sa buhay natin? Bakit tayo nililinis ng mahal na Panginoon? Bakit ako bilang choir member, may mga pagsubok, may mga trials, may paglilinis, may mga rebuke? Allow the Word of God to encourage you, to inspire you. Allow the Word of God, mga minamahal, at times to reprove you. Ever say amen? It holds the blueprint for our happy salvation and happiness. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pabayaan natin ang salita ng Diyos ang magtuturo sa atin. Narinig natin yung patotoo kanina, grabe ang dinaanan niyang depression. Amen. Pero kapag tayo po'y nasa mahal na Panginoon, hahawakan tayo ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, totoo yung sabi ng Biblia, may plano ang Diyos, kanya-kanya ang pamamaraan ng Diyos para ipupugin tayo, para mag-mature tayo. Amen. Para disiplinahin, para turuan tayo ng mahal na Panginoon, para matuto tayo. Sabi nga ng banal na kasulatan na tinapasa, in this tribulation, mga minamahal, mamamold yung ating spiritual. Amen. Kaya po, huwag nating pagtakan, merong tribulation. Subalit ang sabi ng Biblia, we are more than conqueror. Amen. From the book of, kindly open your Bible. Sabi po ng banal na kasulatan, praise the Lord. Dito muna po tayo mga kapatid sa banal na kasulatan, dito po sa may Luke chapter 10 verse 19, kindly. Lucas, kabanatang 10, ang talata ay 19. Luke 10:19. Ang talata ay 19. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga lakdan at sa ibaba ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa namang paray hindi kayo maano. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sa English, sabi po ng banal na kasulatan, behold, I give you power to tread on serpents and scorpions and all the power of the enemies, and nothing shall by any means hurt you. That the word or the terms serpents and scorpions represents, mga minamahal, the spiritual forces of evil. Ever see amen? Ever see amen? Tinatawag na dangerous spiritual forces of evil. Yung mga serpents and scorpions, mga minamahal, ito yung kapangyarihan ni Satanas. Subalit maliwanag na sabi ng Biblia, I give you power to tread. Ever see amen? The serpents and the scorpions. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para yurakan ang mga lakdan at sa mga ahas at sa lahat, ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaway. Sa anumang paraay, hindi tayo maaano. Amen? So pag Kristiyano tayo, nasa atin si Kristo. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa ating ginagawa natin. Ang kalooban ng Diyos. You have power to tread the serpents and the scorpions. The all evil forces of evil. You have power to overcome them. Amen? Meron tayong kapangyarihan para yurakan lang ang mga lakdan, mga serpentes.
Ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, na ibinigay ng Diyos sa atin. Binigyan ka ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ang kapangyarihan binigay na sa iyo, hindi basta-basta kapangyarihan. Kapangyarihan, higit sa kapangyarihan kay Satanas. Sabi nga ng Biblia, greater is He that is in you than he that is in the world. Ever say amen? Mas dakila siya na nasa inyo kaysa nasa sanlibutan. Ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan ng demonyo ay hindi mananaig laban sa mga tunay na mga anak ng Diyos. Ever say amen? So mga minamahal, overcome spiritual victory over malign spiritual forces of evil. Yung lahat ng kapangyarihan ni Satanas, baliwala pala yan kapag tayo po'y naglilingkod sa mahal na Panginoon. So ulitin ko po, over malign spiritual forces, bigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya po mga minamahal, sabi po ng Biblia, from the book of Psalm, chapter 44, verse 5, kindly. Mga awit, kabanatang 44, ang talata ay Psalm 44, 44, verse 5. verse 5. Dahil sa itutulak namin ang aming mga kaaway, sa iyong pangalan ay yayapakan namin sila na magsisibangon laban sa amin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. So the Lord our God gave us promises, mga minamahal, of ultimate triumph, spiritual victory over evil influences of men. Sabi po ng Biblia, through thee, we will push down our enemies. Through thy name, we'll tread them under that rise up against us. Ever say amen. Ibig sabihin, mga minamahal, sa verse, Malakay chapter 4, verse 3, pakidagdag natin sandali. Malakias, kabanatang 4, versikulo 3. 4:3. At inyong yayapakan ang masasama, sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa. Sa kaarawan ng aking gagawin, sabi ng Panginoon, ng mahukbo. Amen. Amen. Palapakan muna natin malakas ang mahal na Panginoon. And he shall tread down the wicked, for they shall be ashes under thy soles, maminamahal of your feet. In the day that I shall, sabi ng Panginoon, do this, said the Lord of hosts. Ibig sabihin, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos para yapakan lamang, mga minamahal, over nitatawag na evil influences of men. We will push down, ever say amen, the enemies, ever say amen. We will tread down, mga minamahal, the evil forces of evil, the evil forces of men. Ibig sabihin, lahat ng kapangyarihan ng demonyo, ng kaaway, kahit sino pa, pwede nating apakan lamang sa ating mga paa. Ever say amen? Kaya napakapalad po natin, mga minamahal. Hindi basta-basta kapangyarihan na binigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Ever say amen? Sabi nga ng Panginoon, I give you power. When the Holy Ghost is come upon you, you shall receive power from high. You shall receive power to tread the serpent and the scorpions. You shall have power to live for God. You shall have power, mga minamahal, to do the will of God. Everybody say, praise the Lord. Meron tayong kapangyarihan para gawin ang kalooban ng Diyos. Meron tayong kapangyarihan para yurakan lang. Kaya hindi tayo natatakot kahit mga demon possessed pa kapag nagsangyaw mo. Amen. Kahit pa nanlilisik pa yung mata nung yung sinapian ng masamang espiritu, mga minamahal, talagang kapag nakita ka niya, yung demonyo na sa kanya, tatakbo yun. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Totoo yun, mga minamahal. Bakit nasusulat sa Biblia? Yung demon possessed, mga minamahal, hindi mapalayas yung demonyo. Ang sabi ng mga nagpalayas, o sa pangalan ni Pablo, o sa pangalan ni Jesus na ipinangaral ni Pablo, demonyo, lumayas ka sa taong ito. Ang sabi ng demonyo, kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo, sino kayo? Sabi ng demonyo, amen? Pinagkakagat sila, mga minamahal, pinagkukumot sila, mga minamahal. Nangasugatan, nangakisi ang mga sinina. Amen? Pero tayo, pag-anak tayo ng Diyos, mga minamahal, yung demonyo, yuyoko, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Dahil kilala niya kung sino ka,
ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ang Diyos nasa iyo, meron kang kapangyarihan ng Diyos, nasa iyo ang banal na Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon. Ebarsimen. Kaya yung mga demon possessed, bali, wala yan. Ebarsimen. Yung mga demon possessed, minsan naka-encounter natin yan, maraming beses naka-encounter tayo ng demon possessed. Pero mga totoong sabi ng Biblia, meron tayong kapangyarihan palayasin lahat ng mga uri ng demonyo. Kaya dito po sa ating Jesus Miracle Crusade, si Brother Ben Ramos lang yung ating ordained preacher sa Dako ng Davao, 1984, nakatali pa ng kadena yun. Yung kadena, laki ng lit na tao nun. Mga 4'11 lang siguro ang taas. Pero nakatali pa ng kadena, 4 pa yung tao may hawak. Kadena ha? Dahil napakalakas, parang nag-exorcist. Pero nandun na doon, sabi ng beloved pastor, tanggalin ang kadena, pinatong lang ang kamay, pagkatapos binautismuhan, ngayon, ordained preacher. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sino nagpalaya sa demonyo? Ang Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! Na ipinaglilingkuran natin ang Diyos nating sinasamba sa gabing ito, ang Espiritu ng Diyos na makapangyarihan, ang nagpalayas ng mga demonyo. Amen. Yung mga naligtas sa dako ng Bantayan Island, napakarami may sakit, pero pagkatapos, nakita natin mismo sila, malakas na yung mga tuhod nila, palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakatay na sa kapangyarihan ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa pagtunog, sabi ng Biblia, sa lahat ng kapangyarihan ni Satanas. Another thing, Romans chapter 8, verse 35 and 37. Romans chapter 8, verse 35, jump to 37. Roma, Kabanatang 8, ang talata ay 35 hanggang 37. Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian, o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kabaran, o ang panganib, o ang Verse tabak. 37. 37. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay nito tayo higit pa sa mapagtagumpay sa magitan niyong sarili sa atin ay umibig. Amen. Amen. Palapakan natin ang malakas ng mahal na Panginoon. So, ang sabi ng Biblia, over severest afflictions. Sabi po ng Biblia, binigyan tayo ng kapangyarihan na magtagumpay over all severest afflictions. Iba't ibang uri ng kahirapan, kalisdanan. Sabi po ng ating nabasa, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? In verse 7, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Amen. We are more than conquerors. Kaya po tayo mga Kristiyano, we are conquerors. Amen. Higit pa tayo sa mananagumpay, we are more than conquerors. Ibig sabihin, hindi natin bali-bali wala ang problema yan. Kung sa problema lang yan ay sumusuko ka na, mga minamahal, magbasa tayo ng Biblia. Amen. Baka kulang ka sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung sa mga pagsubok na dumadaan sa atin, hinto ka sa paglilingkod sa Diyos. Basahin natin ito, mga minamahal. Sabi na meron ba makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? Ang kahubaran ba? Ang tabak ba? Ang kamatayan ba? Ang mga pagsubok ba? Ang mga pag-uusig ba? Ito ba makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Subalit sabi ni Apostol Pablo, hindi. Amen. Sa lahat ng bagay, sabi niya, we are more than conquerors. Through Him that love us. Higit pa tayo sa mga mananagumpay sa umibig sa atin. Ang Diyos umibig sa iyo. You are more than conquerors through Him. Amen. Higit pa tayo sa mananagumpay kahit itong mga pagsubok na ito. Huwag kang hihinto. Pag dumating ang problema, may problema ko, para ka nang walang pag-asa. Hindi po ganoon mga kapatid. Amen. Harapin mo ng buong tabang ang problema mo. Bakit kasama mo ang Diyos? Amen. Huwag kang lulugo-lugo sa sulok at para kang walang pananampalataya sa Diyos. Amen. Sabi nga nung nagkwento mga minamahal, isang araw, bumaba yung asawa na lalaki, nandoon yung kanyang asawang babae nakadamit itim. Sabi nung lalaki, sinong namatay? Ba't nakaitim ka?
Sabi nung kanyang asawang, ang Diyos. Sabi niya, hindi mamamatay ang Diyos. Kailanman hindi mamamatay ang Diyos. Sabi niya, ba't kung hindi mamamatay ang Diyos, parang nawalan ka ng pag-asa. Ever si Amen. Amen. Kung patay ang Diyos mo, wala kang pag-asa. Lulupay-lupay-pay ka dyan, lulugo-lugo. Amen. Lulok-lulok-lok-lok sa sulok. Mo minamahal. Dahil meron ka lang problema, gaganon ka na sa buhay mo. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, hindi ito makapaghiwalay sa atin. Kaya yung problema, huwag nating isipin. Isipin natin, mas malaki ang Diyos kaysa problema natin. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever say amen? Yung footprints in the sun, napakagandang awitin yun. Testimonyo ng isang Kristiyano nang siya ay naglilingkod sa Diyos. Maligaya siya, wala bang pagsubok. Na naginip siya na dalawa yung footprints ba, yung yapak sa dalampasigan. Dito ang tuwa siya, kasama niya ang mahal na Panginoon. Pero nung dumating ang pagsubok, mga minamahal, at siya po ay talagang nagigipit na sa mga trials, na naginip pa siya na isa na lang yung yapak. Sabi niya, mahal na Panginoon, kung anak ko'y naglingkod sa iyo, hindi mo ko iniwan. Ang daming pagpapala, hindi mo ko iniwan. Ngayon may pagsubok ako, bakit mo ko iniwan? Sabi ng mahal na Panginoon, my child, my precious child, I love you. And I will never leave you. Ever say amen. During your tribulation, during your sufferings and trials, and you can see only one set of footprint. It was then that I carried you. Palapakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. It was I that I carried you. At ako yun. Ang yapak pala na yun, ang Diyos sa buhay natin. Kapag may pagsubok tayo, hindi tayo yan. Inaalsa tayo ng mahal na Panginoon. Ever see, man? Binubuhat ka ng Diyos sa pagsubok. Dahil sabi nga ng Biblia, our God is sympathizers with our weaknesses. Mabagin ng Diyos sa atin. Tutulungan tayo ng mahal na Panginoon. Binili tayo ng Diyos. Bakit? Tayo po yung trophy ng Diyos. Ever see, man? We are the trophy of His redeeming grace. Ever see, amen? Tayo po yung mga trophy ng mga Kristiyano sa kahabagan ng Diyos. Tayo pinagmamalaki ng Diyos. Ikaw na naglilingkod na mainit sa mahal na Panginoon, ikaw ang trophy ng Diyos. Kaya po mga minamahal, pag may pagsubok, huwag tayong lulugo-lugo at parang walang pananampalataya. Hindi ka na makataas ng iyong kamay. Hindi na tayo makapagpuri, makasigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord! Dahil patay na ba ang Diyos mo, hindi ka na makasigaw ng praise the Lord! O lahat tayo sabi ko na praise the Lord! Palakpakan natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. So we are more than conquerors in Christ Jesus. Over severest affliction. Lahat ng pagsubok yan. Over severest afflictions. Spiritual victory. Sa lahat ng mga pagsubok sa buhay natin. Mga minamahal kong pagsubok, maraming pagsubok. Hindi mawala ang pagsubok. Pagkatapos ito, meron naman sunod-sunod ang pagsubok. Alos magkadikit-dikit, mga minamahal, ever see, man. Pero mga minamahal, makita natin, pag inasa natin sa Diyos, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala. Sabi nga namin, be careful for nothing. Huwag kang mabahala sa anumang bagay, sabi ng Panginoon. Amen? Let your supplication, your request be made known unto God. Sabihin mo sa Diyos ang problema mo. Ever see, amen. Ang Diyos, ang bulungan mo ng problema mo. Ang Diyos, andang makinig sa atin. We can confidently approach the heavenly throne. Ever see, amen. Knowing that our petitions and prayers are welcome to our heavenly Father. Palapakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Huwag tayong manlupay-pay sa anumang pagsubok. Tumayo tayong matatag sa pananampalataya. Sapagkat sabi ng Biblia, over worldly allurements, kahit yung mga bagay sa mundong ito, tumutukso sa atin. Never see, man. Mga bagay-bagay sa mundong ito, dinadaya tayo, tinutukso sa iyo. Pero sabi ng Biblia, I give you power over worldly allurements. Amen. Yung worldly allurements, kalaban talaga yan. Mahirap kaaway yan. Pag wala ka sa Diyos. Pag hindi mo maintindihan ang salita ng Diyos, hindi binuksan ng Diyos ang iyong pag-iisip. Mga minamahal, meron na worldly anxiety. Amen. Deceitfulness of riches. Worldly allurements. Yung bagay-bagay sa mundo, minsan kaaway natin, mga minamahal. Pero sabi ng Biblia, the Lord our God gave you strength and power to overcome these worldly allurements. Palapakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. So mga minamahal,
pinagpala na tayo sa iglesyang ito. Ever amen. Tayo po'y pinagpala ng Diyos, mga minamahal. Bakit po mga minamahal? Sapagkat ang mga pagsubok na ito tinatawag na megaphone ng Diyos. Ever amen. In time of your distress, mga minamahal, you can seek the Lord. Ever amen. Ibig sabihin, sa mga pagsubok na yan, lalo tayong mapapalapit pala sa mahal na Panginoon. Ever amen. Amen. Sa mga pagsubok na pinagdadaanan pala natin na ito, lalo tayong napapaibig sa Diyos at lalong iniibig tayo ng mahal na Panginoon. Lalo tayong mapapalapit sa Diyos dahil nakikita ng Diyos yung pagsatitiis. Iniibig mo ang mahal na Panginoon. Ever amen. Iniibig mo ang Diyos, maminamahal. Lalo kang iibigin ng mahal na Panginoon. Pag nakita ng Diyos na ikay nasa pagsubok, awang-awa ang Diyos sa atin. Mga minamahal, yayakapin ka ng kanyang banal na presensyang mahigpit na pagyakap ng Diyos sa kanyang banal na presensya sa atin. Madali mong maramdaman ang presensya ng Diyos kapag kayo minsan nasa pagsubok. Bakit? Ang mahal na Panginoon yayakap sa iyo, ikukomport ka ng Diyos. Sabi ng Biblia, I will send you the Holy Spirit, which the Comforter shall comfort you. Ever amen. Ang banal na Espiritu Santo, ipapadala ko sa inyo na magiging comfort natin, mga minamahal. So sa mga minamahal, may Diyos, totoong Diyos. Maibigin, mapagpala, may gugmaon na Diyos, maluluyon na Diyos. Anda mo tabang ka na ito, mga minamahal. Kaya tayong tulungan ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Nalaykon ka, O Diyos, purihin ka, mahal na Panginoon. Abangan na sa atin ang presensya ng Diyos ngayon, mga minamahal. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Hallelujah. How great, awitin natin ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Bisa na ba natin ibabot sa Diyos ang ating pagpasalamat narito sa ating kalagitnaan ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Lagi kong kasama sa lahat ng laban ko at aking napatunayan na ako'y hawak mo. Ako'y iyong tinutulungan at pinagtatanggol, kaya ikaw ay lagi ko at ang iyong kadakilaan ang lahat ay luluhod sa pangalan mo tatawag sapagkat may tagumpay. Kaya ikaw ay aawitan, walang hanggang sasampahin at patuloy ang aking
pasalamatan ng Diyos. He is worthy to be praised. Hallelujah! Hallelujah! We worship you, O God. Presence, oh God, hallelujah. Thank you, dearest Jesus. Thank you so much. Thank you, Lord. You are great, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. We love you so much, oh God. Ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ang tagumpay. Ikaw ang tagumpay. Pag-ibig mo'y wala nang darating. Pangalan mo'y wala nang magdulungin. Ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ang tagumpay. Ikaw ang tagumpay. Pag-ibig mo'y wala nang darating. Pangalan mo'y wala nang magdulungin. Ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ang tagumpay. Ikaw ang tagumpay. Pag-ibig mo'y wala nang darating. Pangalan mo'y wala nang magdulungin. Ikaw ang dakilang Diyos. Ikaw ang tagumpay. Ikaw ang tagumpay. Purihin nating mahal na Panginoon, mga minamahal. Buhay ang salita ng Diyos sa buhay natin, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Habang nasa ating kalagitnaan ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, isa na ba tayo sama-samang dumulog sa ating mahal na Panginoon? Hallelujah. Bumigkas ng panalangin ng bawat isa. Ibulong ninyo sa Diyos sa inyong pangailangan. Hallelujah. Hallelujah. Dakila namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Isus. Sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kami nagpapasalamat sa iyong matamis na presensya, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Minsan ang kami nanikluhod, nagpapakumbabang loob, upingin ng habag, kapatawaran. Wala kami magagawa. Sagana nga amin sa mga tribulasyon sa aming buhay, O Diyos. Ikaw ang kalaming kalakasan, mahal na Panginoon. Palakasin mo kami, patatagin mo kami, ma-overcome ang lahat ng pagsubok sa aming buhay. Panghawakan mo kami, revive ang aming spiritual. Palakasin mo ang bawat kapatiran. Panghawakan mo ang bawat mananampalataya. Patatakin mo ang pananampalataya. Dagdagan mo ang aming pag-ibig pananampalataya. Pagpalain mo po kami lahat sa lahat ng bagay. Pagpalain mo ang aming ginangganang minamahal na pastor, mabang buhay, ang mga beloved children, lahat ng manggagawa sa buong daigdig, lahat ng mga kapatiran sa buong mundo. Pagpalain mo maging sa aming mga loved ones. Tawagin mo sila maglingkod sa iyo. Ang aming kamag-anakan, magtawag ka ng maraming kaluluwa. Pagpalain mo ang buong iglesia, O Diyos, sa pangalan ni Jesus.
Jesus' name. Ipatong kamay sa atong ulo mo, minamahal. Ikasa ang mga karamdaman. Sige po, bangkitin sa palayasin natin. Dakilang Diyos, aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness, infirmity, sickness, and diseases. We command you to cast out in the name of Jesus. Problem be solved, vices begun, weakness cast out, lukewarmness. We command you to cast out, lust of the flesh, lust of the eyes, anger, hatred, vain glory cast out from us in Jesus' name. Hallelujah. Materialism, carnality, evil thoughts, anger cast out, lesbianism, homosexuality cast out, vices cast out, problem begun in the name of cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Purihin natin mahal na Panginoon. Bago po tayo lumukso na 3 beses, meron tayong bisita at ating patanggapin sa mahal na Panginoon. Igsoon, bulahan ka, atong igsoon na karon, gipili ka sa Dios, gitawag ka sa Ginoo. O bulahan ka karon kay mahimo kang anak sa Dios. Magapanunod sa gingarihan sa Ginoo, imong buhaton alagaran nimong Dios, balik-balik simba diri dawatang Ginoo o magpabautismo ka sa tubig sa ngalan sa Ginoong Hesus. Ang Ginoo butabang sa imong problema, ang Ginoo magluwas ka nato sa tanang problema, sa tanang balatian, panalanginan ka sa Ginoo. Ibayang kamot igsoon o gamagamputan sa isunod sa pagampo sa atong bisita. Ilito kining pagampo, Ginoong Hesus. Salamat, Ginoo, sa imong gugma. Salamat, Ginoo, sa imong pagtawag kanako. Ani ako karon sa imong atubangan. Ginoong Hesus, pasaylo ako, Ginoo, sa akong mga sala. Sukad sa akong pagkabata, antod ning orasa. Ginoong Hesus, maluoy ka kanako. Imuan mo kung tinuod mong anak sa kasing-kasing o sa binuhatan. Ginoo, isulat ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Panalanginan ko, Ginoo, luwas ako, Ginoo, lakip ang akong pamilya sa ngalan mo, Ginoong Hesus. Amen. Magampo kami para ni mo igsoon. Langit mong amahan, salamat o Diyos sa kalag na midawat ka rin mo, Diyos. Ingorasa, pasayilwa siya, Ginoo, sa napag-ampo sa mga pastor. O gisulat ang iyang ngalan sa libro sa kinabuhi. O gimuan mo siyang tinuod mong anak sa kasing-kasing sa binuhatan sa ngalan mo, Ginoong Hesus. Amen. Palapakan natong Ginoo. God bless you, igsoon. O manindo kitang tanan, maigsoon, aging pasalamat sa Dios bilang pagpasalamat sa mahal na Panginoon. Mulok sa tang makusog na tulo ka beses. Singgit makusog, mga minamahal. Singgit ag hallelujah, praise the Lord. Sige, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Makabalik ta sa atong lingkuranan, maigsoon. Ug atong announcement, padayon ang atong simba. Adunay practice ugma, July 10. July 10 man hindi na ta July karon. July pila na ta karon? July 23 na ta karon. July 23. Beloved Youth Choir alas 8 antod sa alas 8 sensiya sa buntag. Atong Beloved Finest Choir alauna antod sa alas 4. Practice tomorrow, no? Saturday, July 23. Ugma, alas 8 ang youth, alauna ang Finest Choir. So, dalago ng Diyos. Atong panimbahon, Miyerkules, 4 to 8, Friday, 5 to 10, then Sunday, 10 to 3. May atong schedule sa atong panimbahon. Praise God. Samtang nag-adjust pa tayo maigsoon, hinay-hinay tayo mag-adjust. Samtang nagtrabaho pa sa atong chapel, magtinabang ita para mauman kining atong simbahan. Amen. Nga magpalit patagdagang sakyanan para sa service ninyo. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Manindog kitang tanan sa atong pag-ampo, sa atong closing prayer, atong Beloved Brother Larry Dalbo Paliok. Praise the Lord. Manindog kitang tanan magsoon. Praise the Lord po. God bless po sa ating beloved on Virgin Canada, brother. Mga minamahal, manalangin. Mag-ikisip pa tayo manalangin sa ating pag-iwalay. Dakila mo po pala po yung mga banal sa pangalan pinakmamahal Panginoon Jesus. Mahal Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito sa natapos yung gawain ng isan. Lalo higit may pisalamat ang mahal Panginoon, malaking pribiliyo mahal Panginoon, na kami makapagsamba sa Espiritu at Katotohanan. Salamat mahal Panginoon. Pinasalamatan niyo po maraming sa pangasimula mahal Panginoon sa pag-MC. Sa awiting makalangit, sa joyful song, solemn song, awiting mahal Panginoon. Bagay sa mga pabuhay na patutuan ng mga kapatiran, paano po sila pinagpala. Mula po siya naglingkod siya, mahal Panginoon sa misteri ito. Salamat, mahal Panginoon.
Salamat din po, mahal na Panginoon, sa pagpaliwanag sa paghandog sa mga kapatid ng tapat. Nagbibigay sila ng ito na ito yung ginagamit sa mga gawain. Maraming salamat din po, mahal na Panginoon, maging salawatin mga choir, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa iyong matamis presensya, patuloy binanama sa amin, mahal na nagpapatunay. Ikay sumasamin lang sa gabi ito. Salamat, mahal na Panginoon. Lalo higit, mahal na Panginoon, yung banal na silta. Na din lang po sa inyo, mahal mga aral sa gabi ito, mahal na Panginoon. Nagbibigay sa amin kalakasan sa paglingkod po siya, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Sa gabi ito kami dumadalangin po sa inyo, mahal na Panginoon, sa dalangin pa rin po ng aming pinakamamahal na Pastor Lisrada Alvina. Mahal na Panginoon, panghawakan mo kami, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, napapayos yung malapit magbalik. Ihanda mo kami, mahal na Panginoon. Sana po malapin, malat na naman kami gumagawa siya malakuban o maging magkarapat dapat ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Maging sa amin din po rin yung paghiwalay, mahal na Panginoon. Iwalay mo bawat sa amin, ngunit dakila presensya at mag-ibigay sumasamin, samahan mo kami, malapay nun. Maging sa mga kapatiran sa pagtawid, sa mga daanan, malapay nun, sa pagsakay, sa kanan. Maging sa kapatiran sa pagmaniho, lang sa kinan, malapay nun. Ingatan mo kami, makarating mo nga niligtas sa kanya-kanyang tahanan, bawat sa amin, malapay nun. At sa araw pa ng linggo, malapay nun, ibalik mong bawat sa amin, upang ikang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito ang isang mo dalangin sa matamis at makapangyarihan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God bless you po. We love in the Lord. Our dearest Jesus loves you po. Ang magpalayan po dito sa preach.